Marine plywood at hardiplex, dalawa sa pinaka-common na materials na pang-siding or pang-dingding na ginagamit dito sa atin. Ngunit alin nga ba sa dalawa ang pinakasulit? Panoorin at ating pag-usapan. Hello! Sa mga naghahanap ng videos patungkol sa mga design at materyales na magandang gamitin sa itatayo mong bahay, best to subscribe dito sa ating channel. At para updated ka sa ating mga bagong videos, please click the notification bell. Ito pala ulit ang iyong Kuya Architect. At sa video natin ito ay pag-uusapan natin ang dalawang most common alternative sa semento, pang exterior walls or pang dingding ng ating mga bahay. Dahil bukod sa lightweight na ay mas mura pa ito kaysa conventional na concrete wall. Ano-ano nga ba ang mga advantages at issues na maaari mong ma-encounter sa paggamit ng marine plywood at ng hardiplex sa ating mga dingding? Kung ready ka na, again, let's go! Marine plywood versus picing board. Before we go into the comparison of these two materials, pag-usapan muna natin ang mga general infos patungkol sa mga materials na ito. Una, let's talk about their components. Ang marine plywood ay isang klase ng plywood kung saan ito ay treated with chemicals para protektahan ito from moisture and water damage. Original purpose kasi nito ay ang paggamit nito sa mga bangka na ilalayag na sa dagat, kaya dapat water resistant. So, of course, consider ito as a wooden material kasi gawa ito sa ply or yung mga wooden sheets na kinompress using industrial glue or adhesives para maging sturdy or matibay na sheet or board. Then, ang hardiplex naman. Again, sa hindi nakakaalam, ang hardiplex ay isang brand name. May generic name ito. Ito ay fiber cement board or in short, Picem board. Ang isang Picem board ay generally gawa sa cement o semento na may halong cellulose fiber na nagpapatibay dito. Thus the name fiber cement boards. Now let's compare these two materials based on price, availability, durability, strength at weather adaptedness. So sino nga ba ang masulit? Si marine plywood ba or si Picem board? So, una, let's talk about their availability. Both marine plywood and Picem boards are common or available naman sa mga hardwares or sa mga Home Depot. Both ay may standard dimension na 1.2 by 2.4 meters na sukat. Ang ideal thickness naman for Picem boards and marine plywood for sidings ay between 3.5 to 4.5 mm thick. Again, both can be easily sourced at sila ay may parehong standard dimension at thickness na pang siding. In terms naman sa pricing ng dalawang materials na ito, masasabi natin na ang marine plywood ay mas mura kaysa isang Picem board. Of course, basing with the same thickness at dimension nga. Kung pagbabasihan natin ang presyo in a physical or an online store, makikita natin na nasa kulang-kulang 200 pesos ang price difference ng dalawang ito. Siguro magdedepende rin ito kung saan mo kukunin or sino magsusupply sa'yo. But again, generally, mas mura yung marine plywood. So, kung isa kang budget conscious at gusto mong makatipid sa pagtatayo ng iyong bahay, well, siguro marine plywood ang pipili mo. Kasi again, mas mura ito. Now, let's talk naman sa application ng dalawang materials nito sa site mismo. Paano nga ba ginagamit o ini-install ang dalawang materials na ito sa site? Now, let's talk about workability of these materials. Ang marine plywood ay ginagamitan lang ng ordinary nails para i-fasten ito sa mga dingding, while ang fiber cement board ay ginagamitan ng screw or blind rivets para ito'y makabit. Both can be installed sa kahoy or sa isang metal frame. Mas madali namang i-cut ang isang marine plywood kasi lagari lang yung kailangan. Or kung nagmamadali ka ay mga mechanical tools sa pag-cut nito. But again, pwede itong lagariin manually. Ang isang fiber cement board naman ay kailangan ng grinder para ito'y makat into your desired dimension. Terms naman sa flexibility sa design, marine plywood and fiber cement board can be both bent or ikurba, lalo na yung mga manidipis na boards nila. Yun ang mga general characteristic nila in terms of workability and installation.
Terms naman sa durability, can be a sturdy material, but generally mas mahaba ang buhay ng isang fiber cement board. Kung pag-uusapan ang life expectancy ng dalawang materials nito before general degradation, again, ang isang piping board ay mas may mahabang buhay. Mga 50 years ang itatagal nito compare sa isang marine plywood na 25 years lang. Of course, based ito sa itatagal nila sa isang favorable condition. Siyempre, tatagal naman talaga ang mga boards kung maayos silang naikabit. Siyempre, may tamang application ng primers, top coats, at waterproofing dito. Again, generally, mas mahaba ang buhay ng isang fiber cement board. Now, let's talk about naman impact resistant. So, masasabing mas tumatagal ang piping board at in terms of impact resistant, may disadvantage ito. Ang piping board kasi ay isang uri ng cement board. Kaya ito ay rigid or stiff compare sa isang marine plywood. Pag tinamaan ito ng isang matigas na bagay, let's say binato ito ng bato or hinampas ng martilyo, tendency ang isang fiber cement board na mag-crack dahil nga stiff ito. Pag marine plywood naman ang pag-uusapan, may tendency itong i-absorb ang impact at ikalat ito throughout its surface. Kaya nalilesen yung damage. Nga wood is a more flexible material. Siguro mayuyupi ito pero hindi ito ganun kadaling mabutas. Kasi nga, again, ito ay mas flexible. So yun yung mga karakteristik nila in terms of impact resistance. Now, i-compare naman natin ang kanilang strength. Generally, mas stronger ang isang piping board kaysa isang marine plywood. In the sense na mas ideal gawing backing or paglapatan ng wall tiles ang isang piping board. Mas kaya niyang dalhin or buhatin ang weight ng adhesive at ng tile finishing mismo. Kaya ginagamit ang piping board na alternative na siding para sa mga banyo. Pati na rin sa mga wall niche gaya nito at mga cladding or mga pipe chase. Kasi nga kaya niyang i-carry yung bigat ng mga tiles. Secure din ang mga hooks or mga brackets pag ito'y dinikit or in-install sa isang piping board compare sa isang marine plywood. Again, dahil dito masasabi nating mas may structural strength ang isang fiber cement board compare sa isang marine plywood. In terms naman sa pests resistant, masasabi nating mas lamang pa rin ang isang fiber cement board. Ang marine plywood kasi, especially ang mga available dito sa Pilipinas, ay pwedeng atakihin ng anay. Unless kung maglagay ka ng mga chemicals na pang-deter sa mga termite sa mga wooden walls mo. But again, i-compare mo ito sa piping board, talo talaga ang isang marine plywood sa termite resistance. Ganun din sa mga rodents or sa mga daga. Mas madaling nangangat-ngat ng mga bubwit ang marine plywood. Madali itong mabutas compare sa isang piping board na gawa sa semento, so mahirapan ng mga daga na ngat-ngatin dito. Terms naman sa fire resistance, again, it is safer to use fiber cement board kasi nga ang isang marine plywood ay gawa sa wooden materials which we all know are easily combustible or madaling masunog, unlike sa piping board na gawa mostly sa cement. Bago tayo magpatuloy sa ating discussion, iniimbitahan ko ulit kayo para panoorin ang ilan sa mga videos dito sa ating channel. Marami tayo ditong useful discussion about different materials sa flooring, ceiling, windows, roofing, o anumang parte ng bahay para magabayan ka sa pagpili kung alin ang sulit at mas pasok sa taste mo sa ipapagawa mong bahay. Ulit, bisitahin ang iba pa nating videos at of course, watch them and subscribe. Going back sa ating main discussion, pag-usapan naman natin ang comparison sa dalawang materials nito in terms of weather adaptability. Alin sa dalawa ang mas bagay or mas tatagal sa ating klima at panahon? Una, ang water resistance. Both are manufactured to be water resistive. Well, ang word na ginamit ay resistive, hindi waterproof. Kasi both materials at a certain degree ay nag-absorb din ng tubig. Again, masasabi natin water resistive kasi may mga components or properties ang dalawang material na ito na nagme-minimize sa damage sa water at moisture exposure. At sa dalawa, lesser ang chance na magka-water damage ang isang fiber cement board. Kasi mas less ang absorption rate nito ng tubig compare sa isang marine plywood. But again, masasabi natin both are water resistive. Kaya pwede silang gamitin dalawa sa
exterior walls ng ating bahay. Kaya nilang ma-expose sa ulan at saka sa hamog. Now, from water, let's talk about naman heat absorption. Ano ang mas mainit gamitin? Well, mas mataas ang heat absorption rate ng isang fiber cement board. Meaning, mas madali itong mag-absorb at mag-radiate ng init sa loob ng bahay. Kung may budget at gumamit ka ng fiber cement board, ay ideal ang pagkakaroon ng double walling or insulation para dito. Para again, hindi ganun kadaling pumasok ang init galing sa labas. Contrary naman, ang isang marine plywood ay less absorbent sa heat. Kapag tinamaan ng araw ay hindi ganun kainit kasi hindi ito madaling mag-absorb again ng heat at irradiate sa loob ng bahay. So, generally, ang piping board ay mas nagtatagal sa ulan. But, ang marine plywood ang less absorbent sa init. So, yun ang general comparison ng dalawang materials na ito, kung saan sila nag-i-excel at saan sila may issue. So, ito ang summary na makakatulong sa inyong mag-decide kung ano bang pipiliin nyo, marine plywood ba or fiber cement board. Anyway, mayroon tayong isang video all about metal sheets naman na gagamitin natin as sidings. Ano nga ba ang advantages at issue rin ito pag ginamit mo ito sa bahay? So, panoorin nyo rin ito. At kung may katanungan kayo or opinion tungkol sa ating topic ngayon, please write down on the comments below. Huwag din kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe dito sa ating channel. Ulit, ito ang Kuya Architect. Thank you for watching. Bye!